Check up ko ngayon at kasama ko si Mean. Dahil ayaw nilang sabihin sa akin ang gender ng mga babies. Magkakaroon daw ng gender reveal party. Yun daw kasi ang uso ngayon, kaya gagawin namin. Pumayag naman ako pagkatapos nito ay maghahanap kami ng venue para sa party. Hindi naman kailangan ng bonggang mahalaga ay maging masaya ang outcome. Nakauwi na kami, si Mean lang ang nakakaalam ng gender ng kambal. Ate, sana dyan tayo sa Gomez Diner magpa-gender reveal. Pero kasi mahal dyan, kaya hanap na lang tayo ng iba. Sad nito sa akin. Sa totoo lang naisip ko na talaga na dyan na lang kami. Ilan lang naman kaming dadalo at pupunta ako doon para mag-enquire. Baka kayanin naman ang budget ko. Sige Mean, try natin magtanong. Samahan mo ko, sabi ko sa kanya. Sige po ate, tara na po. Excited na sabi nito. Tumawid kami sa kabila at dahan-dahan din ako maglakad dahil malaki na ang tiyan ko at saka mabigat na din. Papasok na sana kami sa loob ng may nagbukas ng pinto. Papasok din siya kaya papaunahin ko na siya. Pero hindi naman niya ginawa kaya nilingon ko to. Matangkad siya at gwapo na lalaki pero mas matangkad at gwapo si Thor sa kanya. Ayan ka na naman kasi. Inaalala mo na naman siya. Saway ko sa sarili ko. Miss, what are you waiting for? Hindi ka ba papasok? Tanong sa akin ng lalaki na may himig na ng inis. Sorry po sir, papasok na kami, sagot ko sa kanya. Nauna na kami at medyo binilisan ko ang paglalakad. Nakakahiya naman kasi kung magpapabagal-bagal pa ako. Good morning madam, bati sa akin ng waiter nila. Good morning din po kuya. Ask ko lang po sana kung saan po ako pwede magtanong kasi gusto ko sana magpaset ng small party dito, sabi ko sa kanya. Wait po muna kayo dito madam at tatawagin ko lang pong manager namin. Upo muna po kayo, alok niya sa amin. Okay po, thank you. Pasasalamat ko sa kanya. Habang naghihintay kami hindi ko maiwasang mamangha sa interior design ng restaurant nila dahil napaka-classy at super linis din. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na ang manager nila. Hi ma'am, good morning po. Bati niya sa akin. Hi po miss, mag-inquire po sana ako at magpapabook na din po para po sana sa Saturday. May small party lang po para sa gender reveal. Saad ko sa kanya. Di po ba ma'am kayo yung owner ng Cassandra Licio sa tapat? Tanong niya sa akin. Opo, sagot ko sa kanya. Okay po ma'am, ask ko po muna kung available po sa Saturday. Balikan ko po kayo, kakausapin ko lang po si chef. Paalam niya sa akin. Okay po, sagot ko dito ulit sabay ngiti. Habang naghihintay kami nagkakwento na naman si Mean. Masaya naman ako kapag kausap ko siya. Ate, alam mo ba na yung nagbukas ng pinto kanina yung pogi? Siya yung owner at chef dito, sabi sa akin ni Mean. Okay, siya pala yung nagbigay sa atin ng food noong opening, sabi ko sa kanya. Gwapo na, mabait pa ate. Kinikilig na sabi ni Mean kaya napangiti na lang ako sa kanya. Kinikilig ka na naman dyan, pangaasar ko sa kanya. Si ate naman inaasar ako, kunwaring tampon niya sa akin. Napangiti na lang ako dahil ang ganda niya lalo kapag ganyan siya. Noong mga nakaraang buwan ay siyang pinaglilihayan ko. Ewan ko ba pero lalo siyang gumaganda sa paningin ko kahit na hindi siya magpaganda ay sobrang ganda niya. Nalaman ko rin na may lahing banyaga ang papa niya. Hindi na rin ako nagtatanong dahil ayaw kong alamin pa. Baka malungkot lang ito kapag nagtanong pa ako. Napatigil ako sa pag-iisip ko nang bumalik ang manager. Ma'am, available pong restaurant sa Saturday. Then bibigyan po kayo ng boss namin ng 50% off. Nakangiting sabi niya. Wow, ang laki naman po ng discount. Nakakahiya naman po. Babayaran ko na lang po. Huwag niyo na po akong bigyan ng discount, naiyang sabi ko. Pinapasabi din po niya ma'am na kapag tumanggi po kayo magiging free na daw po. Dagdag pa niyang sabi. Po, miss may saltik bang boss mo? Kasi bakit niya ako bibigyan ng discount? Hindi makapaniwalang tanong ko. Habang hindi ko naman namamalayan ang mga lumalabas na salita sa bibig ko. Wala po ma'am, sa katunayan, gwapo po siya. Mabait lang po talaga si sir at dahil neighbor daw po namin kayo. Natutuwang sabi nito sa akin. Ganun po ba? Sige po, babayaran ko na po ngayon. Nahihiyang sabi ko. Anytime po sa Saturday pwede na po kayo mag-set up, inform niya sa akin. Sige po, thank you so much po miss. Pasabi na rin po sa boss niyo na thank you so much sa pa-discount. Nakangiting saad ko sa kanya. Makakarating po Miss Cassandra, nakangiting sagot sa akin ng manager. Mabuti naman at ayos ng lahat, bahala na sila sa pakulo nila. At dahil kapitbahay ko lang si Mean,
Kaya sabay pa din kaming umuwi. Habang nasa daan kami, panikwento ni Mean tungkol sa owner ng Gomez Diner. Masaya siya kaya hinayaan ko na lang. 21 na si Mean pero hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend dahil lang sabi niya dapat kasing gwapo daw ng crush niya. Kung sa bagay maganda talaga si Mean kagaya nga ng sabi ko, dito na siya pumasok sa akin. Sa bar ito nagtatrabaho pero inaloko na lang siya para may pagkatiwalaan naman ako lalo na kapag nanganak na ako. Bala ko na rin siyang paaralin para naman hindi na siya mahirapang maghanap ng trabaho. Busy ng mga sumunod na araw. Abala sila sa pag-aayos ng mga gagamitin nila, pinabayaan ko na lang din dahil sabi nila sila nang bahala. Sumapit ng Sabado at kasalukuyan kami nagbibihis para pumunta doon dahil kami na lang daw ang kulang. Handa na ba kayo anak? Tayo na lang daw ang kulang doon, pahayag ni tita. Opo tita, palabas na po kami, sagot ko kay tita. Tara na mga anak, hinihintay na nila tayo, sabi ko sa mga anak ko. Excited na po kami mama, saad ng anak ko habang nakikita ko sa mukha nila ang pananabik. Kumpleto kami lahat. Kami nila tita, kasama rin namin ang mga kapitbahay namin. Sila Mean at kasama na rin ang ilan sa mga naging kaibigan ko. Nang makarating kami, namangha ako dahil ang ganda ng pagkakaayos nila. Wow, ang ganda naman ito Mean, hilam ang mata na saad ko sa kanya. Salamat po ate, huwag ka na po umiyak ate, magsisimula na po tayo, aniya sa akin. Madami silang pakulo, may mga pahula-hula hanggang sa napunta sa pustahan. Dahil wala pa namang customer ay sinali din namin ang iba pang mga empleyado dito. Napatingin kami sa pinto nang pumasok ang may-ari ng Gomez at may dala itong malaking kahon. Hi, this is for the babies, sabi niya sabay abot sa akin ng kahon. Pero dahil sa malaki ito'y nilapag na lang niya sa sahig. Hi, thank you. Nagabala ka pa. Ako pala si Cassandra. Pakilala ko sa kanya. Thank you so much sa magandang setup at sa pa-discount mo pati sa regalo. Nakakahiya dahil may discount na ako nakuha. May regalo pa. Nahihiyang sabi ko. You're welcome. By the way, I'm Drix. I'll go ahead, sabi nito sa akin. Wait. Kung hindi ka busy, you can join us para mas masaya. I mean, mas masaya pag marami tayo. Pagkaklaro ko sa sinabi ko, nakita ko kasi nakatingin ito sa akin na may pagtataka. Okay, sure. Sagot niya sabay ngiti nito sa akin. Nagsimula ng main event na pa-gender reveal nila. Bawat cupcake sa may color at sa loob nito'y nilagay. Binigyan ng lahat at ang pinakahuli binigay nila kay Drix. Ewan ko ba kung bakit sa kanya dahil siguro trip lang ni Jody. Sinimulan na nila sa mga anak ko, bawat pagkagat ay napapahiyaw sila sa excitement. Dahil salit-salita ng kulay na lumalabas at nakakadagdag sa kaba. Exciting talagang nasa isip na pakulo ng dalawa hanggang sa nakarating na kay Drix ang panghuling kagat. Pero nagulantang kami dahil sa laki ng kagat niya ay nasama niya pati feeling at konti na lang nang natira sa cupcake na dapat ay kalahati pa. Sabay-sabay kami napabuntong hininga. Bakit mo naman sinubo na parang uubusin mo na? Naiinis na sabi ko sa kanya. Masarap kasi kaya hindi ko mapigilang isubo. Sagot naman ito sa akin. Pwede bang ibuka mo yung bibig mo? Titinan ko lang yung kulay. Baka may naiwan pang tinga sa ngipin mo ng cupcake. Sabi ko sa kanya na parang naiiyak na ako dahil nasira yung pa-gender reveal namin. Bigla naman itong natarantat kahit ayaw niya binuka niya ang bunganga niya. Shit, rinig ko na mura nito bago binuksan ang bibig niya. Una kong naamoy ang mabango niyang hininga at dahil matangkad ito'y umupo muna ito sa upuan. Nang silipin ko, may nakaipit na tinga sa ngipin niya. Kaya nakita ko't kulay blue ito. Ibig sabihin lalaki sila. Yes, they are boys. Sigaw ko sa kanila tapos bigla ko na lang niyakap si Drix. Kahit hindi ko naman sinasadya, nadala lang ako ng excitement ko. Nang ma-realize ko'y bumitaw ako. Sorry, hingi ko ng paumanhin sa kanya. It's fine. Nautal na sagot niya sa akin. Natapos ang party na may ngiti kami sa labi. Dahil boys sila, we're having a twin boys. Masaya sabi ko habang niyakap na mahigpit ang dalawa kong anak. Sa bawat araw, nagdaan naging malapit kami magkaibigan ni Drix. Minsan, sinasamahan niya ako sa check-up ko sa OB ko. Drix, baka may trabaho ka pa? Tanong ko sa kanya. Free ako ngayon Cassandra, sagot niya sa akin. Kaya ko naman to mag-isa. Sad ko sa kanya habang namimili ng gamit para sa babies ko. Samahan na kita, inaanak ko naman sila kaya okay lang na mag-absent si Papa Ninong nila. Sagot niya sa akin. Napangiti na lang ako kasi yun ang lagi niyang bukang bibig. Hinahayaan ko na lang siya sa mga trip niya.
Ikaw po yung bahala, sagot ko sa kanya. Sobrang bait ni Drix, maswerte ang babaeng mamahalin niya balang araw. Minsan, napagkakamalan pa itong asawa ko pero tinatawanan lang namin. Masaya ako't komportable kami sa kanya. Pati ng pamilya niya mababait din. Kahit na mayaman sila, hindi sila mapangmatang tao at isa yun sa nagustuhan ko sa pamilya niya. Sa akin na kasi nag-order ng cupcakes ang pamilya niya, lalo na yung mommy niya na paboritong carrot cake. Eto lang bang bibili natin? Tanong niya sa akin. Oo, hindi naman kailangan na marami dahil mabilis lang naman lumaki ang mga babies. Sagot ko sa kanya. Okay, yun lang ang sinabi niya pagkatapos naming mamili ay inihatid niya na ako sa bahay. Maraming salamat sa paghatid, ingat ka sa biyahe. Kumaway ito't ngumiti bago umalis. Mabilis na dumaan ang mga araw, kabuanan ko na ngayon at anytime ay pwede nang lumabas sa mga babies ko. Gusto ko na normal delivery lang at sabi ni Doc kung kakayanin ko naman daw ay okay lang. Kahit na magkaibigan na kami, hindi ko na ikwento sa kanya ang nangyari sa akin. Ang tanging nilang alam ay ang dati kong trabaho bilang secretary. Wala na rin akong balita kay Thor. Hindi na rin kasi ako nagbubukas ng social media ko. Sa ngayon, unti-unti ko nang tinatanggap ang lahat dahil wala naman akong magagawa dahil nangyari na. Kasalukuyan ako nag-aayos ng gamit na dadalhin sa ospital kapag manganganak na ako. Para bibitbitin na lang ko sakaling mag-labor na ako. Naging maayos din ni Cassandra Licious habang pinapatakbo ito ni Mean at Jody. Paminsan-minsan ay dumadalaw ako doon. Isang umaga, habang nag-aawalis ako sa bakuran ay nakaramdam ako ng sakit sa tiyan ko. Binaliwala ko lang dahil hindi naman sobrang sakit. Kaya nagpatuloy ako sa pag-aawalis at maya-maya lang ay dumating si Drix. Dahil may pinapadalang mami nito sa amin. Good morning cousin babies. Masiglang sabi niya sabay hawak sa tiyan ko. May pinadala si maming foods dahil hindi naman kayo pumunta kagabi. May himig tampo na sabi niya. Good morning din Drix and thank you dito. Pakasabi na rin kay Tita thank you at sorry talaga kung hindi kami nakapunta. Nananakit kasing balakang ko, sabi ko sa kanya. Ganun ba? Masakit ba hanggang ngayon? Tanong niya sabay hilot sa balakang ko. Dapat nagpapahinga ka lang at hindi ka na masyadong nakikilos dito. You know naman nakabuhanan mo na. Ani niya sa akin. Thank you Drix, pero okay lang ako, mas lalong mananakit ang katawan ko kapag wala akong ginagawa. Sagot ko naman sa kanya. Alam ko na nag-aalala ito sa akin. Madalas din kasi itong tumawag para kamustahin ako. Okay, fine. Basta kapag may naramdaman ka, magpahinga ka o tawagan mo ko. Maliwanag ba? Tanong nito na parang tatay ko. Opo. Sige na, pumasok ka na sa trabaho mo. Hindi porket ikaw ang boss ay magpapalit ka na lang palagi. Tumatawang sabi ko sa kanya. Yes, boss. Eto na, aalis na. Tumatawang sabi niya, sabay saludo sa akin. Sira ulo ka? Tumatawang saad ko sa kanya. Kumaway ako sa kanya habang palabas na siya ng gate. Napatigil ako nang bigla na lang ako may naramdaman nung maagos sa hita ko kaya nasigaw ako. Drix! Manganganak na yata ako! Sigaw ko sa kanya. Lumingon ito't mabilis na tumakbo sa akin. What did you say? Manganganak ka na? Wait lang, anong gagawin ko? Natatarantang tanong niya sa akin. Gagawin natin, pupunta tayo sa ospital. Alangan naman tumayo na lang tayo dito. Pakisuyo, kuhanin mo yung mga gamit ng baby sa loob ng kwarto. Thank you, utos ko sa kanya. Okay, dalhin muna kita sa sasakyan. Binuhat niya ako at pinasakay sa kotse niya. Ang sakit Drix, parang lalabas na sila. Naiyak kong sabi sa kanya. Shit, rinig kong mura niya. Mabilis itong tumakbo papasok sa bahay para kunin mga gamit na dadalhin namin. Wala kasi akong kasama kaya sinara na lang niya yung bahay namin. Okay, relax ka lang Cassandra. Malapit na tayo. Humanda sa akin yung lalaki na yun dahil gugulpihin ko siya. Pagkatapos magpakasarap, iniwan ka lang. Shh, stop crying na. Pag-aalo niya sa akin kasi umiiyak na ako dahil ang sakit ng balakang ko. Lalo akong napaiyak dahil sa concern niya sa akin. Drix, ang sakit na talaga. Umiiyak na sigaw ko sa kanya. Bilisan mo naman, sigaw ko ulit sa kanya. Shit, mabilis na ito Cassandra. Parang lilipad na nga tayo at saka pwede ba, huwag mo ko sigawan dahil hindi naman ako nagpakasarap dyan. Nainis na saad niya sa akin. Oo na, hindi na ikaw. Palit kaya tayo para malaman mo kung gaano kasakit yung balakang ko. Sigaw ko ulit sa kanya dahil sumasabay yung sakit ng balakang ko. I'm sorry, stop crying na. Kunti na lang, malapit na tayo. Huwag mo kasi akong sigawan kasi lalo akong kinakabahan. Mahinahon na sabi niya.
Nanahimik na lang ako kasi natamaan ako sa mga sinasabi niya. Tama siya, hindi naman siya gumawa nito pero bakit ko nga ba siya sinisigawan? I'm sorry, hindi ko sinasadya. Pagkahatid mo sa akin pwede ka na umalis at take you. Umiwas ako ng tingin na tinitiis ko na lang ang sakit para hindi ko siya ulit masigawan. Pagdating namin sa ospital ay mabilis akong inasikaso. Sobrang sakit at kabang nararamdaman ko ngayon. Kahit nanganak na ako dati, wala namang pinagkaibang sakit na nararamdaman ko ngayon. Relax Cassandra, you can do it. Saad sa akin ni Doc. Okay po Doc, thank you. 1, 2, 3. Pagbibilang sa akin ni Doc, tikom ang bibig ko habang umiiri ako. Simula noon na yun ang ginawa ko para mabilis ako makabuelo. Nasa labas si Drix at pinapasok siya para samahan ako. Kaya mo yan Cassandra. Pagpapalakas niya sa loob ko, ngumiti ako sa kanya. Muling nagbilang si Doc. Okay Cassandra, malapit na, konting push na lang. Okay, 1, 2, 3. Go Cassandra, kaya mo yan. Mahabang erek at binigay kong buong lakas ko para mailabas ang baby number 1 ko. Napaluha ako na marinig kong iyak ng anak ko. Hindi pa tapos dahil muli akong pinaire ni Doc. Okay Cassandra, relax ulit. Isipin mo si baby number 2. Malapit na siya. Kaya 1, 2, 3, push! Utos sa akin ni Doc. Umiri na naman ako kaagad at muli kong narinig ang iyak ng baby ko. Nilapag nila saglit sa dibdib ko ang dalawa kong anak. You're so brave. Nakangiting sabi ni Drix. Pinalabas na nila ito kasi lilinisan na nila ako para ilipat na ako sa room ko. Maayos ang serbisyo dito sa ospital kasi alagang-alaga nila ako. Pagod na pagod ako sa pag-ere. Pero sulit naman dahil nakalabas sila ng safe. Laking pasasalamat ko din kay Drix dahil hindi niya ako iniwan. Sobrang laki na ng utang na loob ko sa kanya at hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa kanya. Napakabuti niya sa akin. Siyang nag-asikaso ng lahat ng kailangan ko sa ospital. Dahil sa sobrang pagod ay nakatulog ako. Nang magising ako hinanap ko kagad ang mga babies ko. How is your feeling? Are you okay? Tanong ni Drix sa akin. I'm fine. Nasaan ang kambal? Nangihinang tanong ko sa kanya. Dadali na sila dito, kaya hintayin na lang natin. Nakangiting saad niya sa akin. Thank you Drix. Sabi ko sa kanya sabay patak ng luha ko. You're always welcome Cassie. Nakangiting saad niya sabay puna sa luha ko. Huwag ka na umiyak. Dapat masaya tayo dahil makikita na natin ang kambal. Pag-aalo niya sa akin. Isang ngiting binigay ko sa kanya. Ngiti na puno ng pasasalamat. Bumukas ang pinto at pumasok ang nurse dala ang kambal. Hi po mami. Eto na po yung kambal niyo. Ang gwapo po nila, mana kay sir. Sabi pa nito. Magsasalita sana ako pero nagsalita si Drix. Of course miss, gwapo ako. Kaya gwapo din ang kambal. Tumatawang saad niya. Ang loko na to, nagpanggap pa na tatay ng kambal. Pinanlitan ko siya ng mata pero ngisi lang sinagot sa akin. Kaya nga sir, kung hindi ka lang taken, crush pa naman kita. Bakit ng nurse sa kanya? Kaya napangiti na lang ako, kahit sino naman sigurong babae ay mahuhumaling sa isang Hendrix Gomez. Sorry miss, taken na kasi ako eh. Naaliw na sabi niya sa nurse. Siguro kung wala lang ako ay sinunggaban na nilang isa't isa. Maganda at sexy din kasi ang nurse kaya masasabi ko na pasok din ito sa taste ni Drix. Kaya nga sir sayang. By the way po mami, ano po palang name ng kambal? Tanong nito sa akin. Buti at nagtanong pa, akala ko talaga ay nakalimutan na niya ako. Nginitian ko siya. Ang first baby si Carlos at Charles naman ang second baby. Sagot ko sa kanya. Okay po mami, pakisagutan na lang po itong form. Nakangiting saad niya. Kinuha kong form at sinimulan kong sagutan ng mga basic information para sa birth certificate nila. Habang nagsusulat ako, ay hindi ko maiwasang pagmasdan ang mga anak ko. May nakuha sila sa daddy nila. Ang tangos ng ilong at hugis ng labi naman na talaga nila. Lumabas muna si Drix kaya kami lang na tatlo ang nandito ngayon. Hindi ko maiwasang umiyak ulit. Sobrang saya ko dahil kapiling ko na sila. Alam ko na hindi madaling kakaharapin ko. Pero sisikapin ko na ibigay sa kanila ang kaya ko, lalo na pagmamahal na hindi nila mararanasan mula sa daddy nila. Kamustang pakaramdam mo anak? Tanong sa akin ni tita. Okay naman po tita, nakangiting sagot ko. Ang tapang mo anak, umiyak na sad ni tita kaya napaiyak na rin ako. Lumalaw doon ditong mami at ang kapatid ni Drix at tuwang-tuwa sila sa kambal. Napaisip tuloy ako kung malaman kaya ng mga magulang ni Thor na may apo sila, magiging ganyan din kaya ang reaksyon nila, magiging masaya din kaya sila? Ilan sa mga tanong na tanging nasa isipan ko.
Ano ba Cassandra, tumigil ka na. Sinasaway ko na lang ang sarili ko dahil ayoko na mag-isip ng mga negatibo ngayon. Hindi ako pwedeng ma-stress. Masaya ako habang pinapanood ko sila. Ilang araw lang kami na malagi sa ospital dahil gusto ko nang umuwi. Kumain ka na kumain para mabilis bumalik ang lakas mo. Sad sa akin ni tita. Salamat po tita, sabi ko habang nakangiti. Maayos ang naging kalagayan ko pagkatapos kong manganak. Simula nang nanganak ako'y sila Mean at Jody munang nagmamanage ng bake shop namin. Dumadami ng customers. May tiwala naman ako sa kanila. Pumasok na rin ulit sa college si Mean. Gusto ko kasing makatapos siya para matupad niyang pangarap niya. Dumaan ang mga araw na nakakaramdam ako ng pagod dahil sa puyat. Minsan kasi gising sila sa gabi. Sa dalawa kong anak ay hindi ko naranasan na magpuyat dahil tulog talaga sila tuwing gabi. Kabaliktaran naman ng sakambal ngayon. Kaya saludo ako sa mga kapwa ko ina na hindi sumusuko kahit minsan na minararamdaman na pero pinipilit pa rin nating maging okay. Ang makitang malusog ang mga anak ko ay isa sa kasiyahan ko bilang isang ina. Sa mga araw na yon, lagi nandyan si Drix para tulungan ako. May mga pagkakataon na siya nagbabantay sa umaga kapag nagpupuyat ako sa gabi. Tulad na lang ngayon ay bago siya pumasok sa restaurant ay dumaan muna siya dito sa bahay at nagbabantay sa mga bata na 2 hanggang 3 oras. Drix, nakakahiya na, nakakabala na kami sa trabaho mo. Ani ko sa kanya. Hindi naman kayo abala sa akin. Masaya ako na lagi akong nakikita mga gwapo kong inaanak. Masayang tura niya. Hindi pa po inaanak, soon to be pa lang po, sabi ko sa kanya. Madalas ay yun ang lagi kong sinasabi sa kanya, pero sanay na siya kasi alam niya na nagbibiro lang ako. Who cares? Supladong sagot niya sa akin. Alam mo, hindi bagay sa'yo maging suplado. Dapat kasi nag-aasawa ka na para may kalaro ang kambal, saad ko sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman ako manhid para hindi maramdaman na may pagtingin siya sa akin. Ayaw ko lang bigyan ng pansin dahil natatakot na ako magtiwala ulit. Dahil para sa akin ay matagal ko nang sinarang pinto ng puso ko. Hindi na ito nagtagal at nagpaalam na siya dahil magiging abala sila sa Gomez Resto. Gusto ko rin pumunta ngayon sa Cassandra Licious para silipin ang bake shop ko. Simula ng mga anak ko ay hindi pa ulit ako nakakadalaw doon. Ang mga bata naman ay may pasok sa school. Nakapag-adjust na rin sila sa buhay namin dito sa Iloilo. Tita, dadalaw lang po ako saglit sa Cassandra Licious. Paalam ko kay tita. Sige anak, mag-iingat ka ha, sagot niya sa akin. Hapon ngayon, kaya sinama kong kambal at hindi naman mainit sa balat ng araw. Walking distance lang ito sa bahay kaya mabilis lang kami nakarating doon. Napadalaw ang mga cute na babies. Masayang sabi ni Mean. Hello Ninang Mean, masayang sabi ko. Kamusta kayo dito? Namiss kong shop, sad ko sa kanila. Okay naman po ate, katunayan po, malapit nang maubos sa mga gawa ngayong araw, sagot ni Jody. Iba talagang ganda ng mga co-owner ko, biro ko sa kanila. Si ate Jody manliligaw sa kanya ate, kwento ni Mean. Namula naman ito't siniko si Mean. Bakit ka naman nahihiya? Maganda rin naman na makipag-date ka na Jody, sad ko sa kanya. Hay naku ate, nakakainis yun, ayaw ko sa kanya, nakabusangot na sabi niya. The more you hate, the more you love. Yun ate. Pangasar pa ni Mean. Tama, sad ko rin kaya lalo itong namula. Maaga kaming nakauwi kasama si Mean. Mabilis kasing naubos yung mga ginawa nila. Kaya bukas ulit na umaga gagawa para laging bago. Nag-hired na rin kasi ako ng mga baker para maging magaan ang trabaho ng dalawa. After 2 years. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday kambal. Sabay-sabay naming kanta sa kanila. Kaarawan nila ngayon at dito namin sa Gomez dinaos ang party nila. Kung ako lang masusunod ay ayoko sanang magpa-party pa pero si Papa Drix nila ang nagpumilit na magkaroon ng party. Nagtataka ba kayo kung bakit Papa ang tawag nila? Dahil itong si Drix na ito ay gustong-gusto niyang tawagin siya na Papa ng dalawa. Hindi ko namalayan ng panahon dahil 2 taon na palang lumipas simula nang pinanganak ko sila. Sa loob ng 2 taon, masaya kami dahil nagkaroon kami ng buong pamilya at dahil yun kay Drix. Hindi ko namalayan na 2 taon na sila ngayon. Ang bilis ng panahon, ilang buwan pa lang nung nagtapat siya sa akin na may nararamdaman siya. Nagulat ako at hindi nakasagot kagad sa kanya. Pero sabi niya maghihintay daw siya kung kailan ako magiging ready. Sa ngayon, hayaan ko na lang daw muna siyang manligaw sa akin. Hayaan mo kung ligawan ka. Kaya ko maghintay kung kailan ka magiging ready. Mga salita niyang tumatak sa akin.
Ayoko sana siyang paasahin pero siyang nagpupumilit. Ayaw daw niyang marinig na nireject ko siya. Hayaan ko lang daw siya. Kaya naisip ko rin na bakit hindi ko siya bigyan ng chance na ligawan ako. Sige, ikaw ang bahala. Saad ko sa kanya. Thank you, Sunny. Masayang sabi niya. Sa loob ng 2 taon ay ang daming nagbago pati ng paraan ng pagtawag niya sa akin. Minsan nakakaramdam ako ng pagkailang dahil magkaiba na pala talaga kapag magkaibigan kayo. Tapos napunta kayo sa ligawan stage. 2 taon na nakakaraan pero ni minsan hindi na ako bumalik sa Maynila. Para saan pa? Para saktan kong sarili ko? Siguro masaya na yun at baka nag-asawa na rin siya. Bumalik ako sa kasalukuyan nang narinig ko na tinatawag ako ni Charles. Mami! Tawag niya sa akin gamit ang maliit na boses. Yes, baby Charles, sagot ko sa kanya. Nakakatuwang mga anak ko dahil matatas na silang magsalita. Minsan Hiligaynon, minsan Tagalog, pero madalas English ang salita nila. Si Papa Dris kasi nila panay English sa kanila. Natapos ang araw ng birthday nila at naging masaya ito. Maraming palaro, may clown din at magician. Inimbitahan din namin ang mga batang kalye. Pinaliguan at pinapunta namin sila. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao dahil mas gusto ko na maranasan din nila kahit minsan ang makapasok at makakain sa Gomez. Isinali rin namin sila sa mga palaro. Inihatid kami ni Drix sa bahay. Salamat sa paghatid at salamat sa lahat-lahat, Drix. Saad ko sa kanya. Niyakap ko rin sila bilang tanda ng pasasalamat ko. Para sa kambal, tanging sagot niya sa bihimas ng buko. Sige Sunny, uuwi na ako. Paalam niya sa akin. Bye! Ingat ka sa pag-drive, saad ko sa kanya. Nang makaalis ito'y pumasok na rin ako sa loob ng bahay para magpahinga. Sa loob ng 2 taon, nag-stable ng Cassandra Licious Bake Shop. Kami minsan ang gumagawa ng mga cakes sa binyag, birthdays at kasal. Naging kilala na rin ito dito sa lugar namin. Meron na rin akong 3 branches sa iba't ibang lugar dito sa Iloilo. Sa lahat ng pinagdaanan ko ay napagtagumpayan ko kasama ang mga tao na itinuring ko ng pamilya. Malaki din ang pasasalamat ko kay Mean at Jody sa pagiging tapat at masipag nila. Kung hindi rin dahil sa kanila, siguro nagsara ng Cassandra Licious noong mga panahong nanganak ako. Si Jody ay nakapag-asawa na at nag-franchise siya sa amin at nagbukas ng bake shop sa lugar ng asawa niya. Sinabi ko nga napalitan niya ang name, ayaw naman niya at mas gusto daw niya ang Cassandra Licious na ang gagamitin. Si Mean naman ay pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Maganda siya at matalino kaya alam ko na malayong mararating niya. Sa ngayon, masaya na ako at sana'y tuloy-tuloy na ito. Dahil sa tingin ko'y handa na ako magbukas ng pinto para maging masaya ulit ako. Third person's POV. Lula ng eroplano galing Amerika ang isang lalaki na nawala ng mahigit 2 taon. Kung kilala na siya noon ay mas lalo itong naging tanyag dahil sa successful na brand na ginawa niya. May-ari na siya ng TC, isang luxury brand ng perfumes na kilala hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pagkalapag ay sinalubong ito ng isang babae na buntis. Welcome tour, I've missed you, saad nito sabay yakap sa lalaki. I've missed you too, Jamaira, sabay yakap sa babae. Let's go na, kanina pa nila tayo hinihintay. Sumakay sila sa sasakyan, papunta sa bahay ng lalaki. Pagkababa niya ay sinalubong siya ng isa sa mga matalik niyang kaibigan. Hey dude, it's been 2 years, welcome back, saad nito sa kanya. Yeah dude, it's been 2 years and I'm back and ready to get what's really mine, sagot nito sa lalaki sabay ngisi. Ano kayang ibig sabihin ni Thor sa huling salitang sinabi niya? May alam kaya siya sa buhay na pinagdaanan ni Cassandra at sa kambal na anak nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.